Unahin po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of, but a spirit of power, and of love, and of sound, of mind. Isaiah chapter 56 verse 3, sabi niya, you keep him in a perfect pace. Sabi doon, whose mind stay with you, because it rests with you. Sabi doon, this verse, sabi doon, emphasize that God has given us a spirit of strength, love, and mental clarity, not fear. Sabi doon, sabi ni Isaiah says, to those in the presence that perfect pace, sabi doon, is possible here and now. The Lord provides this to those whose minds, sabi doon, are focused on the Lord. Sabi doon, through trusting in Him, perfect peace, sabi doon, is not a state without any anxiety at all, or one where life is always easy and perfect. Yan. Hindi po ang pag-aaral natin ngayon sa Mother's Day, hindi po about Mother's Day o about election. By the way, Happy Mother's Day kung pala sa bawat mothers and mothers. Hindi ba natin pala pag mga nanay sa Mother's Day? Pero kung kailangan sa mga nanay na dito. Sabi doon, maraming challenges sa panahon natin ngayon, maraming challenges sa ating buhay. Yung iba, sa napakaraming all na challenges sa buhay, sa workplace, sa business, sa career, sa studies, at sa lahat ng pinagdalanan sa buhay. Nag-overthink tayo, overburden our heart, our mind with fears, with over-imagination. Napapansin natin sa ating binasa na for God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power and love and sound mind. Sa ating sipan, pag-aralan po natin yan. Sabi dyan, kaya napakalaga na maturuan natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating emosyon na makontrol at magkaroon ka ng kapayapaan sa kabilang ng napakaraming pinagdaraan. Hindi mo ba? The question is, pastor, leader, kay sister, brother, matuturuan ba ang i-control ang puso, i-control ang mind? Yes. Pwede. Dahil ang natitira na lang nating lakas ay ang lakas na galing sa Panginoon. Yung kapayapaan, katahimikan, nahunan, ng isip, at kalooban na dapat natin laging paglaban, laging subukang palakasin, ay walang iba kundi ang kontrolin ang isip ng Espiritu. Di ba ba? Maraming tukso para maguluhan ang isip natin, maraming sinisisik ng kaaway yan because our enemy is a father of lies. Kung ang ating ama na pinagsiservan, pinaglilingkuran sa bago ito, ang sa kauhilog nila mo, is a father of peace, father of kind, father of love, at kaaway naman, kabaliktaran, is a father of lies, father of victim. Maraming sinisisik ang kaaway, nagkakaroon tayo ng takot sa simpan, hindi mo napapansin ko nagpapahirap lang sa inyo sa nagsipan, dami pati yung buong pagkatao. Sabi doon, real event of challenges, terrified, overwhelmed. Marami talaga yung sabi doon, challenges. But sabi doon, challenges, but your mind will be your Lord tormentor. Kapag pumapasok na, kung pag-overthink, pag-over-imagine, hanggang nagiging exaggerated ka na sa lahat ng concern sa bagay-bagay sa buhay mo, minsan, hindi na sound of mind ang nasa isipan mo, but the sound of word, yung nasa isipan mo. Kaya sabi ko sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sa ibang translation sa Amplified, for God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given a spirit of power, of love, of sound, gentleness, and personal discipline, abilities to resolve in a calm, with balanced mind and self-control. Kaya pag-aaral natin ngayon, pakita natin. Basahin na natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go.
Lakas mo natin ng declaration. 1, 2, 3, go! The power of fasting. The question is, nagbibigay ba ng power ang pagiging positibong kaisipan? Yes. Sabi doon, ang kapangyarihan ng positibong mind or thought or thinking, kaisipan. The power of positive mind, positive thinking that human brain cannot comprehend the negative. Yan. Kita natin. The power of positive mind, positive thinking, the human brain cannot comprehend the negative. Totoo ba yun? That we believe that it's impossible to have a positive life. Sabi doon, hindi pala kaya i-comprehend ang isip ng negatibo. Sabi doon, it is impossible to have a positive life when you have a negative mind. Naniwala mo ba kayo doon? Kailangan hindi magiging positibo ang pamumuhay mo kung naaagaw na pupuno ng negatibo ang iyong isipan. Kasi yan ang trabaho ng kaaway. Ang trabaho mo ng Holy Spirit, kontrahin. Tuloy ng positibo. God says, overthinking will kill your peace until you pray, trust, and leave it in my hands. Anong sabi niya? Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya minsan, Lord, kaya mo, Lord, kaya mo, huwag mo makilang Panginoon. Kaya mo ba? In my own ability, in my own power, talent, pero sabi ng Lord, no. Give it in me. Leave it in my hand, sabi ni God. Kaya may kasabihan na, lahat ng thought, harvest ang act. Lahat ng harvest ang habit. Ibig sabihin, at lahat ng habit, harvest ang character. Ibig sabihin, pag laging iniisip, yan magiging action yan. Pag laging ginagawa, magiging habit naman. At sabi doon, ang isip natin, nagiging tahanan ng kapayapaan at hindi tahanan ng kaguluhan. Hindi mo ba? Ang isipan mo, punoy mo ng tahanan ng pagtitiwala sa Diyos, hindi tahanan ng pagdududa at takot. Kabalik na lang naman yan eh. Pag ang isipan mo ay punong-puno ng positibo, kapangyarihan niya galing kay Lord, kahit hindi mo na nakikita na parang meron gagawin pa ang Diyos sa buhay mo, sa sitwasyon mo, pero may nakikita ka pa rin na mas malaki ang Diyos kaysa anumang sitwasyon mo. Pwede ba natin para wala na kaysa buhay? Tapos sa karakter naman, magiging karakter na yan. Sabi ng pagpatuloy na ituloy-tuloy lang natin ang ating kagiwan, nagiging ganun talaga yung pagkatasan doon. Nag-apply karakter na sa harvest a lifestyle. Nagiging lifestyle mo naman na. Ano ang lifestyle natin ngayon, mga kapatid? It's a lifestyle of peace or trouble, or it's a lifestyle of fear. All full of trust in God and peace. Sabi doon, is maraming challenges sa buhay. Pero, bakit naman natin sa ibang practice ang isipan natin kung pwede naman natin paubaya sa ating Diyos na buhay. Kasi ganun yan. Once ang ating isipan ay nagpadala at nagpa-agos sa kaisipan natin ng guluhan at sabi doon, papaakin ka sabi doon, isipan ko walang katahimikan. Lalo lang tayo mahihirapan mag-focus sa ating kaisipang may pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya minsan, natatalo yung isipan natin. Imbis naging power, naging powerless. Dapat talunin mo ang kaisipan mo na puno ng panampalataya sa Diyos. Sabi mo ba? Hindi laging talunan. Kaya sabi doon, sa 2 Timothy 1:7, abilities that result in a calm will balance mind and self-control. Pag sinabing self-control, ano ang unang gagawin mo? Ano ang unang isi-self-control mo? Walang iba, is your mind. Sabi mo nga, mind. Mind your own business. Kaya minsan, isip, mind. Alam mo ba, kahit nakapuo, yung katabi mo dyan, yung kasama mo yan, yung isip niya, yung iba yung mga nanay naglalaba, yung mga tatay naman, nag-iisip ano na kaya ipapalik ko sa sakit na tutuloy mo
makapatensyon na ata. Yung iba naman, nagtatrato. Ibig sabihin, ang isip ay makapangyarihan. Hindi po ba? Pero the question is, yung isip po natin ay papagamit mo sa Lord, sa Lord ng Holy Spirit, papagamit mo sa kaaway. Ganun lang din naman yun. Bilang Kristiyano, pag ang Espiritu ng Lord ang nasa iyo, mas nananago ang Espiritu ng positibong kaisipan. Hindi po ba? Tanungin mo, anong ganyan mo kaisipan? Sapagkat ang Espiritu binigay sa atin ng Diyos, ay hindi Espiritu ng hinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ako na mong pigilin, ako na mong i-control, ako na mong i-train. Ayaw isipan. Isipan puro-puro ng pasalamat, hindi ka isipan puro-puro ng pagreklamo sa Diyos, isipan puro-puro ng papuri, pagsamba sa Diyos. Ito ba? At naniniwala ba kayo kung nilalaman ng puso, isipan mo ay pusang lalabas sa bibig mo yan. Kaya minsan, pag naiinis ka, galit ka, pag kinausap ka, hindi mo alam, lutang ka, hindi ka nakasagot. Bakit? Kasi nga naiinis ka, hindi mo alam kung control ng isip mo. Kung hindi mo alam kung kinakausap ka na pala. Sabi ng kaisipang palaging nagtatanong, walang kasagutan, matusok kaisipang laging nananalumpay at hindi biktima. Amin po ba? Sabi doon, example, kung ang isipan mo ay puros negatibo, tapos nanonood ka ba ng horror movie, katatakutan, tapos mag-isa ka na lang sa dilim, nalaglagat, anong mangyayari sa'yo? Diba? Katatakutin ka na. Yan ang laging sinisisip mo sa isip mo. Bilang Kristiyano, punuin mo na ang salita ng Diyos ang iyong isipan, hindi sa takot na galing sa mundo. Amen po ba? Sabi doon, the quality of your thought shape the quality of your life. It means, ganyan ba? Sabi doon, the quality of your thoughts shape the quality of your life. It means, ano ang quality ng estado ng buhay mo ngayon, malamang yan ang bunga ng kakaisip mo. Amen po ba? Habang may buhay may, tumama kayo. Kasi yung isang habang may buhay may, pag-isip, pag-suko, hindi sila tumatama. Kaya habang may buhay may, pag-asa. Hindi po ako yung nandun saan. Sabi doon, habang may buhay may pag-asa at pakisabi sa iyo katabi, hindi matapos si Lord sa buhay mo. Ibig mo ba? Sa family mo, hindi matapos si Lord. Sa business mo, hindi matapos si Lord. Sa career mo, hindi matapos si Lord. Ibig mo ba? Palapakan mo natin ang Diyos sa buhay. Proverbs 23:7. For as great is his heart, so is he. Simple lang. Paano ka mag-isip? Nakikigyan ka. Nakikita natin yan. Bakit kaya? Proverbs 4:23. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Diba? Hindi lang ito galing sa akin o galing sa pag-aaral bagos. Ito ay galing sa Word of God mismo. Your mind will be your worst tormentor. Huwag mo lagi, sabi doon, mag-isip ang sobra. Sabi yung ang layo-layo pa, 2035, problema mo na. At isipin mo ngayon, ibig mo ba, dahil ang araw ng bukas, ayan mo, ang araw ng bukas. Kaya sabi ni Lord, kung namatayan, sabi niya, Lord, hindi mo na, excuse me, ililibig ko muna yung pagbilang ko namatay. Sabi ni Lord, hayaan mo ang, hayaan mo ang bagay na mabilis sa kanyang sarili. Number one, the conditioning of your mind leads you to mental freedom or mental bondage. Yan. Nakita na natin yung number one. Pero lang po tayo tatlo. Mag-bontos. Mabilis na ito. Number one. Walang sa lahat. Walang yan. The condition of your mind leads you to mental freedom or mental bondage. Dito na. Ibig sabihin, depende pala sa kondisyon ng isipan mo. Kung paano ka i-bless ni Lord, kung paano ka i-gagawin ni Lord, kung paano ang buhay mo. Kaya may mga
freedom. Kaya yung mga taong broken, hindi makapagpatawad. Yung magulang sa anak, anak sa magulang, sa biyanan. Kaya nga, sabi nila, si Adan at Eva ang pinakamasayang mag-asawa daw sa mundo. Bakit? Bakit? Sabi niya, bakit? Wala silang biyanan. Ay, hindi kumita. Ibig sabihin, sa loob ng bahay, sa pamilya, sa trabaho, sa business, sa workplace, maging positibo ka lang. Kasi minsan hindi mo alam, ulit-ulit na lang. Naniniwala ba kayo ngayong Pasko pwedeng gawin ng kaawayan para maging, sabi ko, maging mental bandit sa iyo, hindi freedom. Psalms 30 verse 2. How long must I wrestle with my thoughts? What? And day, sabi doon, and day after day, I'm sore in my heart. Sabi doon ko, subong ang, sabi doon, ang kanyang kalaban ay walang iba. Ang ating kalaban, hindi natin napapansin, hindi ating katrabaho, hindi ating kamistes, hindi ating pamilya o kapitbahay. Ang unang-unang mong kalaban, sabihin mo, is your mind. Kaya minsan hindi ka minsan hindi ka maka-abante dahil natututo ka rin sa katatanong. Philippians 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya mo naman ang tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. The condition of your mind leads you to mental freedom or bondage sa pagkalipin. If there is fear, anxiety, worry, burden, doubt inside your mind, naniniwala ba kayo na habang lumalaki ang takot sa isip mo, paligid ng pananampalataya kay Lord? Sabi doon, increase fear, less knowing God. Increase worry, less believing in God. And increase natin, increase positive mind, less negative thought. Increase faith, less fear. Increase happy life, less stress. Increase your devotion, not your emotion. Ngayon po ba, pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa buhay? Ito rin ang kita ng ating nakakana sa parties nila. Take notes. Kaya sabi doon, increase faith, less fear, increase happy life, less stress, at increase your devotion. Kaya minsan wala na tayong devotion. May taong talaga sabi doon, minsan, akala nila yung religion ang makakapagpaganda, makakapagkaya sa kaisipan kanilang buhay. May mga taong sobrang religyoso, religious orientation ka oppressed or comfort. Sabi doon, oppressed sila sa kanilang puso, may takot at guilty. Guilty sila, sabi doon, or yung pagka-religyoso nila ay nagpo-comfort sa kanila at nagbibigay ng peace of mind. Pero hindi nila alam, nagbibigay ng peace of mind is not a religion, but a relationship with Jesus Christ. Ngayon po ba? At sabi ko, minsan nagmumura tayo. Kaya be careful, what did you subscribe, what did you watch in Netflix, internet, YouTube. Kaya minsan, hindi natin napapansin. Yung mga pinapanood ng mga bata, lumalaban sa magulang, ayaw ng sunod. Bakit? More time sila sa gadget, less on prayer. Kaya minsan nakakatapos isipin, mas maraming alam yung bata doon sa gadget. Naniniwala ko yung 2 years old, marunong na mag-cellphone. Pero, nakakatapos isipin, hindi siya nakakahawak ng bigla o kaya hindi mo siya tinuturuan ng tungkol sa makalangit sa Biblia. Kung sino si Jesus, kung may langit, pero kahit 5-7, sa batang malang, alam na nila yan. Sabi ng ministry, religious doctrine can make you loving or hateful, accepting or rejecting, kind or cruel. Sabi ng yung iba ang nagsisya ng Word of God, same scripture, kaya ito ang hateful. Same scripture, yung tinuturo niya ay mag-love. Yung iba naman hateful, yung iba naman prosperity, yung iba naman failure.
yung iba naman accepting, yung iba naman sa rejecting. Kaya nga yung isipan mo ay kung mo lagi ang pinag-baptist ng English, negative thought, sa nonetheless, positive thought. English daw, sa nonetheless, trust in God. Kaya kabalik na naman, English emotion, less emotion. English failure, less faith in God. Kaya, yun po yung nangyayari. Number 2, the condition of your mind leads you to rest or fatigue. Diba? Ganun pala pwede mangyari kung nag-uumpisa sa isipan mo. Pwede ka daw magkaroon ng kapahingaan sa isipan or hindi kapahingaan. Parang pagod na pagod. Overload na itutok mo. Job 20 verse 2, anong sabi ni Job? My troubled thoughts from me. Answer, because I am greatly disturbed. Sabi pa niya sa Job 7 verse 4, when I lie down, I think, how long before I get up? The night drags on, and I toss and turn until dawn. Eh sabi doon, si Job, ang tindi ng pagsubok ng pinagdaanan niya na binigay sa kanya ni Father God, Jesus, pero pinaglabanan pa rin niya sa simba niya. Kaya sabi ng kanyang mga kaibigan, bakit hindi mo na, kahit sa kanyang gusto nang nanggaling sa kanyang asawa, bakit hindi mo nasumpain ang Diyos mo? Anong sabi niyo? Sasabay mo walang ba ang Diyos mo sa panunang kasaganaan? Diba? Hindi. Ibig sabihin, pinaglabanan ng Job sa kanyang isipan. So, depende sa takbo ng isipan mo. Kaya pag sa gabi, hindi na natin, hindi ka makatulog, putol-putol ang tulog mo. Sa lang kadahilanan mo, ang dami mong iniisip. Walang pahinga isip mo. Pero alam ko yung masarap, yung mga taong natutulog sa mga gabi ng damag, yung ginagawa nila umulan ang presensya ng Diyos. Ano po ba? Yung inuulan nila magpasalamat sa Diyos kahit hindi na nila nakikita kung mayroon ba ba sa sitwasyon nila. Yung nananatili sila nagbababa sa presensya ng Diyos. Ecclesiastes chapter 2 verse 23. Order days, their work, sleep, and pain. Even at night, their mind do not rest. O di ba? Pwede pa lang tao na hindi nakakatulog pero alam mo ano dahil isip na isip. Kaya nasa Mindoro kami sa mission, nagising si Nobel. Yan, si Barry Blake. Video, hindi si Barry Blake. Tandaan. Alam mo, nagising siya. Hindi ko lang parang oras na yun. Siguro 11 or 10. Ibinuhat niya yung tawag doon. O declare, nilipat niya. Tapos sabi ni Barry Blake, inakausap mo ba ako kagabi? Sabi niya, hindi, tulog ako sabi ko. Bakit sabi niya? Saan ka pumunta? Bakit ka tumo? Bakit ka tumayo? O diba? Natutulog ako pero ang isip ko, parang isip na iwan. Kaya sabi ko siya sa kapaguran, dapat iniisip ko wala nang pahinga. Isipan mo. Sabi doon, na kahit ano man ang kasinungalingan ang piling na sinisiksik ng kaawa sa isipan, dapat tumuloy mo pa rin ng positibong isipan ay nanggagaling yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi mo ba, whatever Satan inject in your mind, kontrahin mo agad sa pamamagitan ng Word of God. Satan inject in your mind, sabi doon, mahina ka, you are weak. But Jesus said, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi mo ba, Satan inject in your mind, wala kang kinabukasan. But Jesus said, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Satan said, inject in your mind, talunan ka. But Jesus said, you are the head and not the tail. Ibig mo ba? Ini-inject ni Satan, hindi ka nagkagaling. But Jesus said in His word, I am your healer. Satan, ini-inject sa isipan, mababaon ka sa utang. But Jesus said in His word, I am Jehovah Rapha. Pwede ba natin palapakan ang Diyos sa buhay? Kung pwede mo ka, pinagatibo, sabi ni today is a moment of God's
you know who you are. You are a child of God. Sabi mo nga, you are a child of God. Ibig sabihin, ang Diyos ang maghahari sa iyo. Ibig ko ba? Ang Diyos ang magpukontrol sa iyo. Ang Diyos ang mag-decision sa inyo. Sabi doon, number 3, last but not the least. Yan. The condition of your mind will mix you or breaks you. Pwede ka daw buuin or pwede ka daw sirain. Philippians chapter 4 verse 8, sabi doon, lagi niyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kaibig-ibig. Sabi diyan, sa Titus chapter 1 verse 15, malinis ang lahat ng bagay sa mga malinis na isipan, patikot isipan pa rin ang lagi. Ngunit ang masama, di sumasampalataya walang bagay na malinis bagat marami ang kanilang buti at isipan. Take note, the Word of God said, your mind is pure, malinis. Dapat unahin positibo, yan ang pangyayari mo bilang Kristiyano. Alam mo po ba, ako lang kinakatabi ng kaaway. Hindi puso, isip mo na, hanggang sa puso. Lalalo na yan sa mga pagkatao mo. Sabi doon, naniniwala ba kayo na pag warrior ka minsan kadalasan, nagiging parang prayer mo na yan. Bakit? Yun ang lagi na sa isip mo, sinisip ng kaaway. Para nagiging prayer mo na yan. Puro sa pag-aalala at sinisip ng kaaway sa iyo. Sabi doon talagang walang mangyayari sa buhay mo. Pagkagising mo umaga, ano ba yung mangyayari? Wala talaga mangyayari sa buhay mo. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sabi mo ba? May plano ng Diyos sa iyo. Kaya minsan wala nang pambayan ng kurente, wala nang pambili ng bigas. Pero pag mag-pray kay Lord, sa isip ka lang, sabi ng Lord, Jehovah Rapha, at maya-maya may kakato. Tao po. Kaya, may tao mo ba kayo dito? May tao ka na, may picture ka pa. Tapos, dito naman, may kakato. Tao po. May planggana po ba kayo dito? Oh, may planggana ka na. Okay, meron? Ibig sabihin, minsan si Lord nakadepende talaga sa magtugon sa iyo. Kung pinuna mo ayusin ang isipan. Ito ba? Ibig sabihin yung faith mo na pupunta mo sa isipan. Kaya minsan, yung narinig ng kaaway, nanginghina ako Lord, ay nanginghina ako ng batang klase ng buhay na ito. Ang boring-boring, ang lungkot-lungkot, walang pera, masakit si babagam. Anong sabi ni Satan? Your wish is my command. Di ba? Nagiging prayer mo na, ulit-ulit sa isipan mo. At sabi doon, pero pag maging warrior ka, instead of warrior, worshiper ka ni Lord, ibig mo ba? Kahit wala pa yung pambili ng bigas, punong-puno ka ng pasasalamat, patuloy magsama kay Lord, mag-isip ka lang sa mga salamat Lord sa panibagong buhay mo na, hindi panibagong ayuda. Ibig mo ba? Buhay mo na, pasalamat kay Lord. Sabi doon, malayo pa yung bayanin mo, pasalamat kay Lord, wala pa yung pambili ng bigas, pasalamat ka na kay Lord, dahil marating na itong gawin natin. Ito ba? Ibig sabihin, ang Diyos ay gumagawa sa hindi mo may paliwanag ng paraanan. Pwede ba natin palapakan ng Diyos sa umaga? Kaya naman, lagi ng sinisisipan mo. Minsan, hindi mo alam kung sino tumutubad si Satan mga kursigan. Walang mangyayari sa buhay ko. Your wish is my command. Kaya sabi ni Satan. Pero sabi niya, meron akong good news sa iyo. Kaya nga, whether makes you or breaks you, pwede kang buuin or sirain ang isipan mo. Job 21 verse 8. Kung napapansin namin po si Job kasi siya po yung pinakamatinding battle sa kanyang isipan at pinagdaanan. When I think about this, I am terrified. O diba? Hindi lang terrified, nag-terrified pa siya kasi may body, nag-inig. At sa pagkatakot, si Job, kaya ang mga tao nervyoso, hindi lang yan sa kakakape. Ito, minsan dahil naging nervyos tayo, yung thought natin, nakakong pa rin sa nakaraan natin, sa naranasan natin, pag matatakot
minsan, pag masyado mabilis yung sasakyan, alam mo, merong karanasan yan. Na-aksidente na yan, or minsan nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon nangyari sa daan. As you think, sabi doon, as you think, you become. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we take captive every thought to make it obedience to Christ. Sabi doon, binibihag namin ang lahat, binibihag namin ang isipan upang matutong sumunod kanino kayo. Sabi doon kay Kristo, 2 Corinthians, sunod, chapter 10 verse 5. Yan. Sabi doon, pati yung explanation ko natin. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we take captive every thought to make it obedience to Christ. Sabi doon, binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kanino kayo. Kay Kristo, sabi niya, ang iyong isipan ang bihagi upang matutong sumunod kay Kristo. Hindi mo babalik na rin, hindi ikaw ang bibihagi ng isipan mo, ng emotion mo, ng sitwasyon mo. Sabi mo ba? Sabi na, stop focusing on what you make on your life. Stop focusing on what you do not have. Stop focusing on what's broken in your life. But instead, use the blessed area in your life in order to attract God to the broken area in your life. Ano po ba? Kaya sabi doon, tigilan mo na mag-focus sa kung saan ang kailangan mo. Tigilan mo mag-focus kung anong wala ka. Lord, wala ako niyan. Meron sinabi. Wala sa kanila, pero hindi mo alam. Meron sa'yo. Tigilan mo na yung, sabi doon, mga wala sa'yo. Mag-focus ka kung anong meron ang binigay sa'yo ni Lord. Kaya ito ba? Ibig sabihin, more on positive. At sabi diyan, it's not about what you are missing, it's about what you have. Stop thinking about what's missing. Sabi doon, start shouting about what you already have. Hindi po ba? Yung iba, sabi ng Lord, wala akong milyon. Pero yung ibang milyonaryo nasa malitang kamardaman, milyonaryo na sila, pero may stage cancer na sila. Pero yung milyonaryo na sila, pero wala silang pa. Ikaw, may milyon ka man wala, pero may Kristo ka sa iyong pusong buhay. Kasi malapit ka lang sa anak Kristo ba? Start shouting what you already have. Anong meron ka? Meron kang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Hindi ko ba? Sabi na, mature Christian don't just give God glory for what He gives. They give God praise for what He takes away. Hindi ko ba? You already have what you need in order to see God show up in your circumstance. Kaya minsan, hindi tayo nakapokus kung anong sabi doon, wala sa atin, pero sa atin. Tapos kung anong kakain ng Diyos sa iyong buhay, sa sitwasyon mo. You have a faith that moves mountain. You have a shout that breaks down walls. You have a joy that cannot be explained. You have a peace that passes all understanding. You have a grace that insufficient. Sabi doon, you have mercy that are new every morning. You have Jesus. You have everything you need. Para pinagkakabalan ng Diyos sa buhay. That's the power of your God. Kaya nga, sa ating conclusion, sabi doon, the power, sabi doon, positive mind. Number one, the conditioning of your mind leads you to mental freedom or mental bondage. Number two, the condition of your mind leads you to rest or fatigue. Maging kapahingahan ba, ang isipan mo ay punong-puno ng iskimo, burga, o punong-puno ng negatibo. Number three, lastly, condition of your mind will make you or bless you. Ang isipan mo every morning, positive agad. Lord, thank you for your life. Thank you for the opportunity for the civil life this morning. Hindi ko man alam ang nangyayari sa mga hapon, di ba? Kaya yung testimony ng napunto doon sa Citex, yung ginawang sandwich ng bus, yung mga van,
Yung isang ban, papunta sila ng, sabi ng parang, gawain mga padaan. Sabi doon, namatay sila lahat. Yung driver lang nabuhay. Pero ang sabi ng driver, pastimay. Sabi ng driver, bro, pinapatawad na kita. Sabi niya doon sa bus driver. Human error man yun, or vehicle error man yan, pinapatawad na kita. Walang gusto mangyari yun. But God is good pa rin, sabi niya. Pero namatay ang asawa at anak niya, namatay ang himag niya, namatay ang mga churches niya. Masabi ng God is good pa rin. Pero ano nangyari mo sa kaniya na wala nagsuko sa kanyang puso? Anak ko yan, at sakit-sakit isipin, pakinggan, anak ko yan, namatay. Namatay ng ano? Anong mura na yun sa kaniya? Hindi kita mapapatawad. Sabi niya dun sa nakamanggan ako pa sa kanyang anak. Walang gusto mangyari yun. Tingnan mo yung negative principle na may Kristo at may walang Kristo. Kung puno na nakit, ang sakit-sakit naman ang mawala ng mga sa buhay. May ba? Pero ang Diyos ang nagkakarevive ng isipan mo, ang nagpapahinga sa isipan mo, ang nagbibigay ng Kristo. Hindi kita mapatawad, sabi ng Ama na namatayan ang isang anak kung sa driver ng SUV. Pero sabi naman sa driver ng isa lang nakuha sa kanya, yung driver. Kasama yung anak niya, asawa niya, hindi pa kayo na ano, Diyos mo yun. Pinapatawad sa kita mo. Bakit? May Kristo sa kanyang positibo. Sabi doon, tell God, I'm giving all my burden to you and will release everything to you. Sabi mo kay Lord, the finances problem, the anxiety, the fear, the worries, and depression, the disappointment, everything that's going around your mind, tell God, sabi mo kay Lord, ibigay mo sa Diyos lahat yan. Pasanin, pagkatiwala mo yan at kay Lord, problema sa pananalapi, problema sa pagkabalis, sa pagkatakot, pagkalinlang, depression, pagkabigo, lahat ibigay mo yan. Kaya naman, Lord, tell God who choose to trust you, who cannot control everything that's happening, but we can lean on you and your own understanding. Ano nung isang siya? Sabihin mo daw sa Diyos, pinili namin magtiwala sa iyo, Ama. Hindi namin kontrolan ang lahat ng nangyayari, ngunit maaari kami sumandal sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko ba? Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay mo, may tinuturo lang sa iyo. Ang isipan mo, ang magiging kapangyarihan sa tata, sa purong ka ng Espiritu. Tumay ko tayo lahat. This is the power of your mind. Tunay mo ng dito isipan galing sa pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos sa buhay. Kaya sabi nga doon, meron isang pastor, sabi ng Holy Spirit sa kanya, sumigaw ka sa lobby, sabi doon, na punong-puno ng group student na nandun, sabi ng Holy Spirit sa kanya, sumigaw ka, sabi niya, who wants a free coffee? Sabi ng pastor, sino gusto ng free na kape? Sabi ng pastor,